Mga kabayan, naglabas ng sama ng loob at galit si dating Congressman Mike Defensor sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos ipaaresto ng gobyerno ang isang dating general ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Romeo Pukis. Sabi ni Defensor, masyadong halata ang galawan ng Pangulo kung saan ay mas pinag-iinitan niya ang mga individual na naglalabas ng hinaing sa gobyerno dahil sa kontrobersyal na korupsyon sa flood control project sa bansa. Aniya, sa halip na hulihin at ipakulong ang mga sangkot sa flood control anomaly, ay tila baligtad ang nangyayari. Dagdag pa ng dating mababatas, pinapahiya ng administrasyon ni PBBM ang dating general na nagsilbi sa bansa at buwis buhay ang inialay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo? Sa pagpapatuloy ng pahayag ni Mike Defensor, ipinaliwanag niya kung bakit nagagalit ang mga tao at ilang grupo sa administrasyon ni PBBM. Aniya, sa halip na sampahan ng kaso, ipahuli at ipakulong ang mga opisyal ng kanyang gobyerno na lantarang idinadawit sa flood control ay hindi ito nabibigyan ng kaukulang pansin at sa halip ay naabsuelto pa. Maliban dyan, sa naging pangako ni PBBM at ilang opisyal ng kanyang gobyerno na may maipapakulong sila bago magpasko ng mga bigating tao, tila wala ring nangyari at nauwi lang sa pangako, bagay na ito ang dahilan para magalit ang taong bayan. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi nila noon, may 67. May kinasuhan ba? Wala. Kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Aminda Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pagkalapag pa lang sa NAIA Terminal 3, posas agad ang sinalubong ng mga otoridad kay retired Air Force Major General Romeo Pokis. Nahaharap si Pokis sa kasong inciting to sedition dahil sa mga puna nito sa isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. government. Agad namang nakapagpiyansa si Pokis noong January 5 dahil bailable ang kanyang kaso. Ngunit para kay dating Congressman Mike Defensor, tila maling tao ang pinagbubuntanan ng galit ng pamahalaan. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Nagugat ang kaso ng dating general sa umunoy panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na ma-withdraw ng suporta sa gobyerno. Sa isang pahayag, iginit ng AFP na legal ang pag-aresto kay Pokis at ito'y naaayon sa rule of law. Ayon sa AFP, bagamat ginagarantiyahan ng saligang batas ang freedom of expression, may hangganan raw ang karapatang ito, lalo na kung may panawagan na maaaring magdulot ng kaguluhan o paglabag sa batas. Pero para kay Defensor, hindi ang legalidad ng pag-aresto ang pangunahing issue, kundi bakit mas mabilis ang aksyon laban sa mga kritiko kaysa hulihin ang mga totoong mastermind sa flood control anomaly. Ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo? Giit pa ng dating congressman, sa halip na habulin ng mga personalidad na makasasagot sa anomalya ay iba ang kinakasuhan ng Estado. Bilyong-bilyong piso ang sangkot sa mga substandard at ghost flood control projects na siyang dahilan ng matitinding pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nakaraang taon. Sa loob ng termino ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan ang mga kwestiyonableng proyekto. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control
corruption, pinakawalan. Yung mga contractor, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. Hindi naman naniniwala ang dating kongresista na magkakaroon ng hustisya ang anomalya dahil hindi pinatatawag ang mga taong may personal knowledge sa issue. Sa halip, hanggang kay dating Congressman Zaldico na lamang hihinto ang investigasyon na ilalaglag bilang mastermind sa flood control anomaly. Kasama sila Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amina Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Hindi nawawala ang motibasyon sa accountability o pagpapanagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan. Yan ang paninindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania nang tanungin kung may momentum pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit pa ng kongresista, more than ready siyang mag-endorso ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sakaling magdesisyon na ang civil society organizations na maghain ng panibagong reklamo. Si Representative Sandania ang unang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo noong December 2024. Sa ngayon ay hinihintay natin yung mga civil society groups at people's organization naging complainants do sa dati nating final na impeachment for them to make the decision. Sa dulo, mas lalong nakita natin yung refusal ng Vice President to cooperate dun sa investigasyon. Kaya the truth is still out there. Kailangan pa rin natin ng mekanismo para kuhanin, hugutin yung katotohanan sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng Vice Presidente. Samantala, kinundi na rin nito ang pag-uugnay ni Senator Amy Marcos sa 2026 budget sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang senadora na posibleng gamitin ang umano'y pork barrel funds sa pambansang pondo ngayong taon para isulong ang panibagong impeachment case laban kay VP Sara. So minsan nga dahil dito sa mga sinasabing ito ng senador, napapaisip tayo, siya ba ay senador o president ng Sara Duterte Fans Club? Ano yung kanyang trabaho? Legislator ba o defender-in-chief? Ang usapin sa impeachment, pang-aabuso sa kapangyarihan. Huwag natin siyang itali doon sa usapin noong budget at pork barrel. Sa February 6, 2026, maaari nang maihain ang panibagong reklamong impeachment laban kay VP Sara Duterte matapos ang one-year ban batay sa desisyon ng Korte Suprema. Wala pang bagong pahayag kaugnay ng issue si VP Sara. Pero dati na niyang sinabi na handa siyang sagutin ang anumang aligasyong nakabatay sa katotohanan. Samantala, kaugnay naman ang paniniwala ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung sasampahan ng panibagong impeachment complaint si VP Sara, dapat humarap din sa reklamo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y pagpapahintulot niyang lapas-tanganin ang mga nakalipas na pambansang pondo na nagbigay daan naman sa malawakang flood control corruption scandal. Iginiit ni Representative Sandania na ang impeachment ay usapin ng ebidensya. Hindi natin dapat i-leverage itong issue na ito sa kabilang issue. Sa dulo, dapat we should go where the evidence will lead us. So, titingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya at ganoon din, kung magdedesisyon yung mga civil society organizations, we will work closely with them. No, I don't think so. It's not possible. Hindi naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na magamit ang mga ayuda ng gobyerno para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang medical assistance for indigents and financially incapacitated patients o MAIF at assistance to individuals in crisis situation o AICS. Ito ang reaksyon ng mambabatas sa pahayag ni Senator Amy Marcos na posibleng iniipon ang budget ng ayuda programs para pondohan at gumulong ang impeachment. Dagdag pa ng Senate leader, wala ring napag-usapang impeachment habang binabalangkas nila ang national budget ng taong ito. Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Ayon pa kay SP Soto, hindi rin maaaring makialam ang mga mambabatas sa budget sa ilalim ng 2026 national budget dahil mayroon ng safeguard na inilagay dito tulad ng anti-EPAL provision. Hindi rin nila pinapayagan na magkaroon pa ng butas para pasukan ng pork barrel ang pondo. Meron ang particular provision na nilagay si Senator Lacson at diniinan pa ni President Marcos na hindi pwedeng makialam ang mga politiko.
So paano maging pork yun? Ang pork is yung lump sum na didesignate ng isang legislator sa kahit saan at nakikialam siya or hindi man nakikialam, mas malala, pumuporsyento siya o kumikita siya doon. Yun ang pork. Binigyang diin pa ng Senate leader, walang batayan ang akusasyon ng presidential sister na may soft pork pa rin ang ipinasang 2026 General Appropriations Act o GAA. Nagtatakaan niya siya kung papaano ito mangyayari. Her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano idadanggel? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Paano idadanggel sa mga congressman para sa impeachment? Wala nang ganun. No such thing. Dagdag pa ni Soto, sa hanay ng Kongreso o ng Senado at Kamara, tiniyak nilang walang korupsyon sa 2026 national budget. Pero aminado ito na pagdating sa implementasyon ay doon na magkakatalo sapagkat hindi na nila ito hawak. Ang magpapatupad ng 2026 GAA ay ang ehekutibong sangay ng gobyerno na pinangungunahan ng Pangulo. Bagamat mayroon namang Joint Oversight Committee ang Kongreso para bantayan ang paggasta at pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng GAA. Sa execution, it's no longer under our control. But then again, that is the importance of the other function of Congress, which is oversight. Samantala, naniniwala si SP Soto nakakatiga ng Korte Suprema ang constitutionality ng unprogrammed appropriation provision ito. Constitutional o naaayon ito sa saligang batas, batay na rin sa mga nakaraang desisyon ng mataas na hukuman. In Supreme Court, hindi basta-basta nagre-reverse ng decision nila, di ba? Kung hindi rin lang talagang dati naman nilang decision yan. Tapos malinis yung iniwan. I'm very confident that the Supreme, I don't know if it's sabagay, di pa naman nila tiniteka, pero tingin ko the Supreme Court will uphold the budget.